Sige, tanong, sino pang bato mo? Kung ikaw tatanungin. Kung may tatakbo na sa tingin ko labas sa pagiging sabihin bias ako kasi taga dito ako. Mm-mm. Si Speaker Martin. Si Tatakbo former ba? Speaker Martin. Hindi pa naman nag-announce. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero kung siya tumakbo pagka-presidente, I think maybe he has a chance kasi alam ang trabaho kasi niya nakita naman natin yung pagtatrabaho niya to siya, mekaniko. Magaling dating Speaker Martin. Pangit yatang ikumpara sa mekaniko. Karamihan ng mekaniko, sinisira yung kotse. Yung parang ganun pa. Pero magaling kasi siya malalapitan kasi siya. Meron siyang ganun. Di ba napansin mo nung siya yung Speaker of the House, nalalapitin siya kahit yung mga left-leaning, di ba? Ganun siya, ini-entertain niya lahat. Para siyang para siyang Parang si wala PBBM siyang din. Parang ganon. Oo. Pero hindi natin alam, hindi pa rin natin alam, baka tumakbo ng pagka-senador, hindi natin alam kung ano mangyayari sa 2028, 2026 pa naman din. So, but there's a rumor na na ibabalik siya bilang speaker. Totoo ba yun? Hindi ko alam. Narinig mo ba yun? Sana. Sana. Narinig ko, pero kasi sana. Pero mukhang mahina si Boji D, no? Nami-miss ko yung time na yung speaker si Congressman Martin Romualdez, yung everyday makikita mo na naghi-hearing sila sa house na sometimes sabay-sabay, hindi mo na alam kung saan yung mga committee hearings nila sa house Hindi kasi siguro baka bias lang din tayo kasi syempre love natin si Speaker Martin dahil una pa lang siguro, pero yun yung nami-miss ko na nung time niya, pag may committee hearing, kahit anong committee, naka-live stream. At saka nagpe-press con. Oo. Pero sabi nila wala daw wala daw hand movement Ano daw? Ay, wala. Pagka nag-speech, walang hand movement, matumal daw Sino? Si Speaker Martin. Alam mo mga DDS, lahat nakikita Si former President Rodrigo Duterte, kung tumindig, kailangan ng tao sa likod na nagkumahawak para tumindig Ngayon, nakikita din natin yon. Sila, hindi nila nakikita. Yung naalalayan na nga siya ng ilang tao, pababa lang, maglakad. Wait lang. Ito. Ikaw ba nagalit ka nung kay Laila de Lima? Anong ginawa niya? Hindi, di ba kasi nung impeachment, ako, hindi ko alam kung nakita mo yung post ko, halos magwala ako Muntikan na akong pumatay ng dilawan Pinigilan ko lang sarili. Hindi ko alam yung issue na yan. Ano yan? Hindi, di ba nung si Congressman Laila de Lima, parang ang tag dito, pabor siya na i-move yung, na may substance. Yung impeachment. Oo. Ngayon, parang sabi ko, kahit ano mangyari, parang ang lumalabas, gustong i-push ni Congressman Senator, ayoko nang baguhin yun. Senator Laila de Lima. Parang gusto niya talagang i-push na yun yung pakiramdam ko. Kasi ako naman, sabi ko nga kay Senator Trillanes, meron pinaggagalingan yung buwisit ko. Kasi I was really rooting for Senator Laila de Lima kasi magaganda naman ginagawa niya, 'di ba, lately. Tapos medyo pabor din sa administrasyon, tapos okay din naman siya. Then later on, dun sa impeachment, although nilatag na yung mga complaints, tapos narinig niya na rin yung mga sinabi ng iba, pero siya kung meron sana, kung naging kalahati, hindi ako magdadamdam Kasi ang isipin ko, kung kunyari half bumoto, or at least dikit sa half, kung medyo lamang ng dalawa yung kabila, tapos sila, senator, marami-rami sila. Kaso hindi, majority talaga na bumoto na hindi insufficient in substance. Ibig sabihin lang, 'di ba? Ikaw ba?
siguro alam naman na ni Congresswoman De Lima na kahit bumoto siya, taob pa rin sila ng mayorya. So, doon siya bumoto sa Hindi, sa bumoto konte. pa rin siya. Bumoto pero siguro ano na lang, konsuelo na lang niya doon sa mga kasamahan niya na alam naman natin na isa lang yan sila talaga na grupo. Oo Yung nga. Makabayan, di ba? Isa lang Oo. sila na grupo. So, yung kanyang boto is sympathy vote na lang siguro yun sa kanilang grupo. Pero, yun, the thing is, binasura pa rin na walang substance. Walang substance. Oo Pati nga. yung second, walang substance. Hindi ko alam yung botohan sa plenary nung Makabayan Block na impeachment kung ano na nangyari doon. Hindi ko nabisi ako. Nabisi Alin? ako sa Impeachment ginagawa ko. na Makabayan Black na impeachment saan? Kay Sara? Hindi kay PBBM yung kung nakapasa ba sa plenary, Wala, binotohan na. okay na, binasura na. Okay na? Oo, Okay, okay na, good. okay na. Oo. Ang Kasi yung first na impeachment, 'di ba, 200 ilan 'yun? Yung kay Atty. De Jesus na Oo. complaint, botohan sila sa plenary, umabot ng 200 plus yung bumoto na basura 'yon, 'di ba? Oo. Yun hanggang doon lang yung nakita ko yung second para sa second yung sa Makabayan na block na impeachment yung doon na ako sa part na kay Erice, yun naiinis ako kay Erice. Hindi. Naiinis ako kay Erice. Kahit di magsalita yun, pag pinakita yung mukha nun, nakakaasar na eh. Oo, hanggang doon na lang ako. Kaya, tapos, gumawa na lang ako ng iba kasi yung nga yung sinusulat ko kanina na ipopost ko mamaya-maya pagkatapos natin sa Facebook, sa bago kong page at The Political Labandera 4, nakapin dyan ha. Is about naman yung impeachment complaint, yung tatlong impeachment complaint na pinasa na sa House of Representatives laban kay VP Sara Duterte. Yun na yung topic ko na isusulat mamaya-maya pagkatapos natin dito. Yun na yung itatype ko na mahabang-mahaba na umabot na po mga kaibigan ng 5,000 words. Kaya wag po kayo magreklamo. Paano mo nabibilang yun? Sinasabi ko, tinatanong ko doon sa Word. Pagka tinatype ko man sa Word, yung Word, Microsoft Word, meron man doon na, may tag man doon na lumalabas sa Microsoft Word, pag nagtatype ka, lumalabas kung ilang pages na yon or ilang words na yung na-type mo. Oo nga. Yung mga ganon. So, yun yung may marker ako kung ilang words na yun. So, mga 5,000 na yung nasulat ko kanina. Kaya sabi ko sa'yo kanina na, sorry na malilate ako.